Sa mga seaman dito at sa mga nakaangkas sa inyo, panoorin nyo to. Attorney G, kanino ba mapupunta ang allotments ko kung seaman ako? Malinaw na ang Magna Carta for Filipino Seafarers tungkol sa isyung ito. Ang bawat seaman ay may karapatan ng pumili kung sino ang magiging allotee or allottees ng 80% ng basic wages at overtime pay niya. Ang kanyang mga magulang o asawa o kahit pa sarili niya. At pwede rin niya itong paghati-hatiin sa iba't ibang allottees o dagdagan pa ang 80% na binibigay niya. Bawal lang itong bawasan talaga. Pero tandaan niyo lang ito. Kahit may karapatan na kayong gawin kung ano man ang gusto ninyong gawin sa sahod ninyo. At tama lang ito. Pero buhay pa rin ang mga batas sa ating Family Code at Anti-Vousey Law. Maliwanag kasi sa ating Family Code na obligasyon ng bawat isa ang suportahan ang kanyang menor de edad na anak at ang kanyang legal na asawa. Maliwanag rin sa ating Anti-Vousey Law na kapag sinadya mong huwag suportahan ang legal mong pamilya, kahit kayang-kaya mo namang gawin ito, considered na economic abuse na ito. At kapag nalaman ng legal mong pamilya na may sinusuportahan ka ng iba, considered as psychological abuse na yan, ha? At ang dalawang pag-aabusong ito ay may sintensya ng kulong kung ikaw ay matalo. Naiintindihan ko kung gaano kakulay ang mundo ninyo at kung gaano karami ang umaasa sa inyo kapag marino kayo. Kaya ang payo ko, kapag hinahati-hati nyo na ang sahod ninyo, siguraduhin nyo rin na kaya nyong patunayan na hindi nyo pinapabayaan ang mga taong may obligasyon kayong suportahan. Jeanette.